The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honors in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows and as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowds put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors through the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. As I've said in the 9 o'clock Mass, I'm happy to see you, but it's good to remind that meron pang virus. What are the readings trying to tell us? The first reading tells us of 3 things: respect, trust, and empathy. Respect, trust, and empathy. Respect of what? The widow respected the desire of the prophet. He yielded to the desire because she know this one is a prophet. Even though she expresses that it will be their last meal, sinabi niya, ito na po ang huli naming kain. Humihingi ang propeta, binigyan pa rin niya. Hindi naman sinabi ng propeta, akin na yung kakainin mo. Magluto ka at tayo ay kumain. Humihingi lang na share. The widow respected the prophet. Why? Because she trusts. Anong pagtitiwala? If you give a prophet a glass of water, God said you will be rewarded because you know he is a prophet. May tiwala siya. Nagtiwala siya. Third, when we say empathy, nilalagay ko ang aking sarili sa kanyang kalalagayan. At ito yung kasabihan nating nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Nanghihingi ang propeta dahil naintindihan rin niya ito, na ito'y gutom tulad namin. There was respect, there was trust, and there was empathy. What is the responsorial psalm trying to tell us? That God will always provide. God will always provide. How many among us really believe in that word? That God will always provide for our needs, not our wants, but He will always provide. What is the second reading trying to tell us? That we have a God who completely gave Himself. Not only a part of Himself, not only what He owns, but He completely gave Himself. A total offering. And what is the gospel trying to tell us? It redefines the meaning of generosity. What is generosity? Generosity is not giving, it's not about how much you have given, but how little you have kept for yourselves.
Ang tunay na bukas loob ay yung hindi ka nagbibigay dahil meron kang sobra, kundi dahil alam mo ang pangangailangan at ang tinitira mo lamang ay yung nararapat sa iyong sarili. Generosity. But what is the difference between the first reading and the gospel? The first reading, there was a solicitation. Merong nanghingi. The gospel, walang nanghihingi. Merong kusang pagbibigay. You must understand the difference between the readings. Now, ganun lang kadali yun. Pero marahil ang tanong ay, ano ang hamon? What is the challenge? Anong hamon sa iyo ng Diyos? When we talk about trust, when we talk about respect, when we talk about empathy, anong hamon sa iyo? Anong problema ng marami sa atin? Hindi tayo makapagbigay kasi marami sa atin ang nagtatanong, ano ang makukuha kong kapalit? Ikalawa, marami sa atin ang hindi nagbibigay kasi makwenta tayo. Mawawalan ako. Paano na lang ako? Marami sa atin ang ayaw sumunod sa Diyos kasi ang nakikita natin ay kung ano ang ating iiwanan o pinaiiwanan ng Diyos sa atin at hindi natin nakikita kung ano ang ibibigay ng Diyos sa atin. Malaking pagkakaiba yon na dinudulot sa ating mga pagkatao. Pag ang pagtingin mo lamang ay palaging ano ang iyong may bibigay, mahihirapan ka. Kasi hindi mo nakikita kung ano yung kapalit na biyaya. Sa isang kain, sabi ng balo, ito na ang huli. Pero, kung inyong pinakinggang mabuti ang unang pagbasa, hindi natuyo ang tapayan ng langis at hindi naubos ang lalagyan ng harina. At sa loob ng isang taon, kumakain silang mag-ina. Dahil hindi ka nagmadamot sa isang kain. Ang ibinigay sa iyo ng Diyos ay isang taong pagkain at hindi natutuyo ang iyong tapayan ng langis. Kung hindi niya binigay, matatanggap ba niya ito? Hindi. Mahalaga yon. Merong pagtitiwala o merong pananampalataya. Empathy. Yung nilalagay kong aking sarili sa kalalagayan nila. Hindi tayo makapagbigay kasi ang iniisip lang natin ay ating mga sarili. Pag tinitingnan yung mga tao, halimbawa, hindi ko naman masisisi na merong nagsasabing, bakit nyo ba pinapakain yung mga street dwellers na yan, Father? Tinuturuan mo silang maging tamad. Well, pwede yung hindi ka na magbigay. Huwag ka lang maghusga. Gusto ba nilang sila'y nanghihingi? Sino sa inyong gusto manghingi? Meron bang gusto sa inyong magpalimos? Kung meron ba yan, kakapalan ba nila ang kanilang mukha na manghingi? Isang kain lang. Ikaw, 3 beses. Pag umaambon, ilan sa inyo ang naiisip, paano kaya natutulog yan? Na magsisiksikan yan sa maliit na lilong o lilim na pwedeng masilungan. Kaya nga tayo, sa sarili nating pamilya, madamot tayo. Marami sa atin ang madamot kasi hindi natin na ilalagay ang ating sarili sa kalalagayan ng sarili nating kamag-anak. We failed to empathize because we failed to trust the Lord that we will always be rewarded
by the good things we do, we lost the respect, ang paggalang. Kaya hindi mo naintindihan ang salitang the Lord will provide. Hindi mo makita na ang pagdipan ng Diyos ng kanyang mga braso sa krus ay ang pagbibigay ng buong buo. Pero sino sa atin ang generous? It doesn't mean pag nagbigay ka, generous ka. Generosity, as I have said, is never about how much you have given, but how little you have kept for yourself. Mga minamahal na mga kapatid, meron ngang nagpapadasal. Pagdasal mo naman, Father, sana manalo kami sa loto. Ang laki ng mapapanalunan namin dito. At pag nanalo kami, magbibigay talaga ako ng malaki sa simbahan. It never happened. God never answered those kinds of prayer. Ang challenge ng Diyos ay, magbigay ka muna. Magbigay ka muna. Sapagkat, kung ikaw ay nagbibigay, at ang iniisip mo lang palagi ay, ibabalik ito sa akin ng Diyos ng 100%. Hindi ka talaga nagbibigay. Nagninegosyo ka sa Diyos. Tandaan mo yon. Pag ikaw ay nagbibigay at kinukwenta mo na ang ibabalik sa iyo ng Diyos, hindi ka talaga nagbibigay. Nagninegosyo ka sa Diyos. Suriin mo ang iyong sarili. Sabi ng isang rabbi, one time a rabbi I've heard, sabi niya, it is innate, bahagi ng aming pagiging Hudyo, na kapag merong tumuturo na ganyan, palagi namin tinitingnan saan nakaturo. We don't look at the point of the fingers, but we look where the finger is pointing. Ugali yun. Marami sa atin, pag may nagturo na ganyan, ang tinitingnan yung dulo ng daliri. Hindi natin tinitingnan kung saan nakaturo ang daliri. Mga minamahal na mga kapatid, suriin natin ang ating pamilya. Kasi, marami sa atin, mali ang pagpapalaki ng mga anak. Mali. Pag ako'y nagbibinyag, palagi ko yan sinasabi. Kung kayo ay konsentidor at wala kayong ginawa kundi ibigay lahat sa inyong mga anak ang kanilang gusto, pag umiiyak, natataranta kayo, wala kinabukasan ang inyong mga anak na mabuti. Itama ninyo ang inyong mga anak. Ibigay ninyo ang nararapat. Hindi bali nang umiyak ang inyong mga anak ngayon, kaysa pagdating ng araw, kayo ang iiyak ng dahil sa kanila. Yan ang tamang pagbibigay. Ang pagbibigay ay nakikita mo ang kinabukasan ng iyong ginagawa ngayon. Hindi yung kung ano ang meron ako ngayon, anong mawawala sa akin. My dear friends, my brothers and sisters, sabi nga nung isa, Father, yan ang modern psychology na dapat binibigay mo sa iyong anak. Huwag mo nang iparana sa iyong anak ang iyong hirap. Kaya anong nangyayari sa mga anak ngayon? Merong wishbone, walang backbone. Pag hindi mo binigyan, tampo. Yung iba nga, suicide agad eh. Suicide agad. Ano ibig ko sabihin? Yan yung mga pag-iisip na ang exercise lamang ay kumain, ang pangarap, lumaki ang dibdib. Diba? Ang tinataas mo lang, kutsara tinidor. Gusto mo, malaking dibdib ka agad. Yung bang isang beses ka lang nag-diet,
Magtitimbang ka kagad at sasabihin mo, ha? Hindi pa bumababa. Mga minamahal na mga kapatid, anong klaseng pag-iisip meron tayo ngayon? Anong pag-iisip meron tayo ngayon? Na sa kaunting hirap, gusto natin malaking malaki ang sarap. Malaking malaki ang sarap. Kaya nga, suriin natin, ako ba ay may tiwala? May respeto? Nilalagay ko ba ang aking sarili sa katatayuan ng iba? Naniniwala ba ako na ang Diyos ay palaging nagkakaloob at hindi niya pinapabayaan ang sino man? Ito ba'y nagtutulak sa akin ng pagkakaroon ng bukas palad? Takot tayo dong mga Pilipino. Bakit tayo takot? Kasi alam natin ang kasabihang, pag binigay mo ang palad, kukunin ang siko. Pag binigay ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay ang braso, patay ang leeg mo. Kaya tayo, takot na takot magbigay. Minsan, pandemic na, meron ditong isang lalaki, may bitbit na bata, may dalang mga reseta, sanay na ako sa ganon. Father, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Well, Lunes yun, walang opisina. Sabi ko, pwede kitang tulungan. Punta ka sa Caritas. At sasabihin ko doon sa in-charge na tulungan ka para mabili yung mga gamot. Ang sagot niya sa akin, Father, pera na lang. Pera na lang. Sanay na kami sa ganon. Yung may dalang reseta. Pero, pag bibigyan mo ng gamot, sasabihin, pera na lang. Pero, naawa ako. Kinuha ko yung wallet ko. Pagtingin ko sa wallet ko, hindi ko naman inaasahan. Ang laman, 60 pesos na lang. 60 pesos. Tapos, nakita niya, sinilip eh. Ay di, binigay ko 60. Binigay ko 60. Ang sabi ba naman sa akin, pare ka, 60 pesos lang ang pera mo. Parang napahiya ako. Sabi ko, Lord, nakakahiya naman, pare ako, 60 pesos lang ang pera ko. Pero alam ko, meron ako 1,000 doon eh. Pero 60 pesos lang talaga. Binibigay ko yung 60. Sabi, wag na ho, Father, nakakaya. Sabi ko, hati tayo. Ikaw ang 40, akin ng 20. Wag na, Father. Umalis. Diba? Pero ako, nung umalis siya, hiyang-hiya ako sarili ko, 60. Pero nung kakain na kami ng tanghalian, tinignan ko talaga yung wallet ko ulit. May lamang 1,000. Sabi ko, aba, pinag-adya ako ng Diyos. Diba? Meron sigurong talagang ganun. Tinatakpan ang mata mo na, ano? Ha? Pero mga minamahal na mga kapatid, please, do not be afraid to be generous. Why? Because God will always reward the goodness of your heart. Amen. 3 po ang misa natin paglinggo. 9, 12:15 at saka 5 o'clock. Nagsisiksikan tayo sa 9, 12:15. Maluwag na maluwag yung 5 o'clock. Pwede maglaro ng basketball sa loob. Ano? Maluwag ang 5 o'clock. So, baka lang hindi nyo alam. 3 ang misa natin paglinggo. 9, 12:15, 5 o'clock. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, generosity is not something we do. It is who we are. Do not be afraid to be generous, for God will always provide.
The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Ingat po palagi.